Huli kang sumulyap sa orasan at 3:00 na naman ng madaling araw. Pamilyar ba sa'yo ang ganyang sitwasyon? Napagbilangan mo na ang lahat ng tupa sa mundo, sinubukan na ang kung ano-anong breathing exercises, pero ayaw pa ring dumalaw ng antok. Paano kung sabihin ko sa'yo na ang susi sa mapayapa at mahimbing mong tulog ay nasa plato mo lang pala? Ngayon, hindi tayo mag-uusap tungkol sa pampatulog. Pagkain ang pag-uusapan natin. Malalaman mo kung paano gawing pinakamabisa at pinakamasarap na pampatulog ang iyong hapunan na hindi mo aakalain. Para magsimula, alamin muna natin kung sino ba ang nagdidirect o nagmamaneho ng ating tulog. Sa ating katawan, mayroong isang buong kupunan ng mga espesyalista sa pagpapahinga. Ang pangunahin sa kanila ay ang melatonin, ang hormone na nagdudulot ng antok, at serotonin, ang hormone para sa magandang pakiramdam, na siyang tumutulong upang makabuo ng melatonin. Ang ating gawain ay bigyan ang mga ito ng lahat ng kailangan nila para gumana ng maayos sa pamamagitan ng ating hapunan. At syempre, siguraduhin na hindi natin gigisingin ang kanilang pangunahing kalaban, ang cortisol, ang stress hormone. Napakasimple lang, parang pagbilang ng 1 hanggang 3. Kaya, tara na sa ating food trip patungo sa mundo ng pagtulog. Sisimulan natin ito sa pagtuklas sa mga tunay na superhero. Hindi sila karakter mula sa comics, kundi mga pangkaraniwang pagkain na mayroong pambihirang kapangyarihan. Ang kanilang pangunahing sikreto ay isang essential amino acid na may kakaibang pangalan, tryptophan. Tandaan niyo ang salitang ito dahil ito ang ating pangunahing kakampi sa paglaban sa insomnia. Isipin ninyo na ang tryptophan ay parang mga ladrilyo sa paggawa ng bahay. Kung wala ito, walang mabubuo. Kapag ang mga ladrilyo na ito ay nakapasok sa ating katawan, nagsisimula ang isang mahabang proseso. Una, mula sa tryptophan, nabubuo ang serotonin. Malamang narinig nyo na ito. Ito ang tinatawag na happy hormone. Ito ang nagbibigay sa atin ng magandang pakiramdam at kapayapaan. At para makatulog, kailangan muna nating mag-relax, di ba? Kaya naman, ang serotonin ang siyang nagpapakalma sa ating isip at katawan. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Pagdating ng gabi at dumilim na, nagbibigay ng senyas ang ating utak at ang serotonin ay nagiging melatonin, ang siyang pangunahing nagkokontrol sa ating pagtulog. Ang melatonin mismo ang nagkokontrol sa ating biological clock at nagdudulot ng kaaya-ayang antok. Kaya, simple lang ang formula. Kung walang tryptophan, kaunting serotonin lang ang mabubuo. Kung kaunti lang ang serotonin, walang melatonin. At bilang resulta, isang gabing puyat. Ang pinakamahalaga rito, hindi kayang gumawa ng ating katawan ng tryptophan ng mag-isa. Makukuha lang natin ito mula sa pagkain. Kaya naman, ang ating hapunan ay hindi lang basta pagkain, kundi isang tunay na fuel para sa ating sleep factory. At ang unang produkto sa ating listahan na malamang ay narinig ninyo na ay ang pabo. Oo, yan nga ang pagkain na pagkatapos mong kainin sa mga malalaking handaan ng pamilya, ay bigla kang ginaganahang humiga at matulog. Marami ang nag-iisip na ito'y isang mito lang o dahil sa labis na pagkain. Ngunit, sa katotohanan, may malaking bahagi ng siyentipikong katotohanan dito. Ang pabo ay tunay na kampiyon sa nilalaman nito ng ating pangunahing kaibigan, ang tryptophan. Sa 100 gramo lang ng inihaw na dibdib ng pabo, makukuha mo na halos ang buong pang-araw-araw na pangangailangan ng mahalagang amino acid na ito. Siyempre, hindi ito panawagan na magpiesta tuwing gabi. Ang lahat ay nasa pagmo-moderate. Isang maliit na bahagi ng pinakuluan o inihaw na pabo na idinagdag sa salad o kinain kasama ng gulay ay magiging mahusay na base para sa iyong hapunan na makakatulong
sa mahimbing na tulog. Mahalaga, huwag iprito ang pabo sa maraming mantika. Ang mabigat at matatabang pagkain sa kabaligtaran ay makakasagabal sa pagtulog. Ang ating layunin ay isang magaan, ngunit masustansyang hapunan. Kaya naman, ilang hiwa ng malambot na pabo. Ito ang iyong una at napakatibay na hakbang patungo sa isang mapayapang gabi. Ang susunod sa ating menu ay ang mga produktong gatas. At dito, muli nating gugunitain ang ating pagkabata. Naaalala niyo pa ba si lola or nanay na nag-aalok ng isang baso ng mainit na gatas bago matulog? Hindi lang ito simpleng pag-aalaga, kundi isang ritual na sinubok na ng panahon at may matibay na siyentipikong basehan. Oo, may tryptophan din ang gatas. Pero ang tunay nitong pang-akit o ang secret weapon nito ay ang calcium. Malaki ang papel ng calcium sa kung paano ginagamit ng ating utak ang tryptophan para makagawa ng melatonin. Masasabi nating ang calcium ay parang isang catalyst na nagpapabilis at nagpapahusay sa buong proseso. Literal, itong tumutulong sa utak na i-activate ang sleep mode. Bukod sa gatas, mahuhusay na pinagmumulan din ng calcium ang natural na yogurt na walang asukal, kefir, at cottage cheese. Isang maliit na serving ng cottage cheese na may berries o isang baso ng mainit na gatas na may kaunting cinnamon, 1 oras o 1.5 oras bago matulog. Hindi lang ito masarap, kundi napakabuti rin para sa iyong nervous system. Ito ay isang simple at epektibong paraan upang padalhan ang iyong katawan ng senyal, oras na para magpahinga. Ngayon, lumalim tayo sa usapan at literal na lalalim tayo. Mula sa bukid, dumako naman tayo sa dagat para pag-usapan ng isda. Pero hindi lang basta anumang isda, kundi ang mga matataba o mayaman sa langis na uri nito. Ang ating mga pangunahing kandidato ay ang salmon, tuna, mackerel at sardinas. Ano ang kanilang superpower? Taglay nila ang napakalakas na tambalan para sa kalidad ng tulog, ang vitamin D at omega-3 fatty acids. Simulan natin sa omega-3. Ang mga fatty acid na ito ay kilala sa kanilang anti-inflammatory effect at benepisyo sa utak. Nakatutulong ang mga ito na bawasan ng stress at pagkabalisa, pinapahinahon ang ating nervous system. Sa madaling salita, ang omega-3 ay parang isang banayad na natural na pampakalma na naghahanda sa iyong utak para sa mahimbing na pahinga. At kasama nito, gumagana ang vitamin D. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang direktang koneksyon sa pagitan ng kakulangan sa bitamina ng araw at mahinang tulog. Ang vitamin D ay may mahalagang papel sa regulasyon ng paggawa ng serotonin, ang ating happy hormone na, tulad ng ating natatandaan, ay isang precursor ng melatonin, ang hormone ng pagtulog. Kaya, ang tambalang ito mula sa isda ay gumagana sa dalawang paraan. Nagpapahinahon sa isip at tumutulong sa paggawa ng mga hormone para sa mahimbing na tulog. Ang isang maliit na piraso ng inihaw na salmon na may gulay ay hindi lang masarap at masustansyang hapunan. Ito ay isang tunay na pamumuhunan para sa iyong buong paggaling at pagre-recharge sa gabi. Pagkatapos ng mga pangunahing pagkain, pag-usapan naman natin ang isang bagay na mas maliit pero may malaking bisa. Pag-usapan natin ang mga mani. Ang paborito natin ngayong gabi ay ang almonds at walnuts. Maaari silang tawaging maliliit na kayamanan dahil sa loob nila nakatago ang isa sa pinakamahalagang mineral para sa ating kapayapaan, ang magnesium. Ang magnesium ay, sa totoo lang, isang natural na pamparelax. Isipin ninyo, sa buong araw, ang ating mga kalamnan at nervous system ay nasa patuloy na pagkatensyon, parang isang nakatuting string. Doon papasok ang magnesium na dahan-dahang magpapaluwag sa tensyon na iyon. Hindi lang nito pisikal na pinaparelax ang mga kalamnan, kundi
May mahalaga rin itong papel sa pag-regulate ng ating nervous system. Nakakatulong ang magnesium na bawasan ang aktibidad ng neurons, pinapakalma ang utak, at ang mas mahalaga, nakakatulong din itong ibaba ang antas ng cortisol. Ang cortisol ay ang stress hormone, ang pangunahing kalaban ng tulog. Kapag mataas ang antas nito, halos imposibleng makatulog. Ang magnesium naman ang tumutulong para makontrol ang kalaban na ito. Ang isang maliit na dakot ng almonds o ilang piraso ng walnuts isang oras bago matulog ay maaaring maging isang napakagandang ugali. Hindi lang ito masustansyang merienda, kundi ito rin ang iyong personal na switch para patayin ang stress ng araw na naghahanda sa katawan at isip para sa malalim na pahinga na ngayon sa ating listahan. May isang panauhin tayong tiyak na magpapamangha sa inyo. Hindi ito karne, hindi rin nuwes. Ito ay isang uri ng berry at ang pangalan niya, cherry. Ngunit hindi lang basta cherry, kundi ang mga mapakla nitong uri gaya ng Montmorency. Bakit nga ba ito? Dahil ang cherry ay isa sa iilang natural na pagkain sa planeta na mayroon ng taglay na melatonin. Opo, tama. Ang mismong hormone ng pagtulog na hirap i-synthesize ng ating katawan mula sa tryptophan. Sa cherry, direkta ninyo itong makukuha sa purong anyo. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang regular na pag-inom ng natural na katas ng mapaklang cherry ay makabuluhang makapagpapahaba at makapagpapabuti ng kalidad ng tulog, lalo na sa mga taong may talamak na insomnia. Isang baso ng ganitong klasing katas, walang halong asukal, 2 oras bago matulog, o isang dakot ng sariwa or frozen na cherry ay maaaring maging inyong sikretong armas para itong pagkuha ng maliit ngunit epektibong dosis ng natural na pampatulog direkta mula sa hardin. Isipin nyo, sa halip na ipilit ang katawan na magtrabaho para sa paggawa ng melatonin, binibigyan nyo lang ito ng handa ng supply. Ito ay isang simple at napakagandang paraan upang matulungan ang inyong sarili na makatulog. Sige, ipagpatuloy natin ang ating usapan tungkol sa prutas at kilalanin ang isa pang hindi inaasahan, ngunit napaka-epektibong kaalyado para sa atin. Ito ang maliit at mabalahibong kiwi. Matagal nang hindi gaanong napapansin ang kiwi pagdating sa tulog, ngunit ang mga bagong pag-aaral ay tuluyang nagbago ng pananaw. Natuklasan ng mga siyentista na ang pagkain ng 2 pirasong kiwi lamang, mga 1 oras bago matulog, sa loob ng 1 buwan ay nagdulot ng nakamamanghang resulta sa mga lumahok sa eksperimento. Mas mabilis na silang nakakatulog, mas bihira nang nagigising sa gabi, at kapansin-pansing bumuti ang pangkalahatang haba at kalidad ng kanilang pagtulog. Ano nga ba ang sikreto nitong berdeng prutas? Una, mayaman ang kiwi sa antioxidants, vitamin C at vitamin E. Ang mga ito ay nakakatulong labanan ang pamamaga at oxidative stress, mga prosesong maaaring makaistorbo sa ating tulog. Pangalawa, naglalaman din ang kiwi ng sapat na dami ng serotonin. Naaalala niyo pa ba ang ating tinatawag na hormone ng kaligayahan? Sa kiwi, handa na ito. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng katawan na gumastos ng enerhiya para gawin ito mula sa tryptophan. Kainin mo lang ang 2 kiwi at makukuha mo na ang dose ng importanteng neurotransmitter na ito na nagpapakalma sa ating nervous system at naghahanda ng daan para sa produksyon ng melatonin. Kaya naman, ang maliit na prutas na ito ay tunay na powerhouse ng benepisyo para sa iyong pagtulog. Sige, napag-usapan na natin ang tungkol sa mga pangunahing protina at prutas. Pero ano naman kaya ang magandang side dish sa kanila? At dito, mahalaga rin ang ating magiging pagpili. Ang pangunahing gabay natin, ang mga complex carbohydrates. Ang mga perpektong option ay oatmeal,
quinoa, brown rice, o kahit maliit na hiwa ng whole grain tinapay. Bakit sila nga ba ang mahalaga? May napakahalagang misyon ang complex carbohydrates. Sila ang nagsisilbing personal na transportasyon para sa ating kaibigang tryptophan. Naaalala nyo ba, nabanggit natin, na kailangan makapunta ang tryptophan sa utak para maging serotonin at melatonin? Ang daan patungo sa utak ay parang isang siksikang highway kung saan naguunahan ang iba't ibang amino acids para makapasok. Dito, ang carbohydrates naman ang nagsisilbing parang traffic enforcer. Kapag kinakain natin ang mga ito, tumataas ang level ng insulin sa ating dugo. Ang insulin naman ang tumutulong sa ibang amino acids na lumabas mula sa daloy ng dugo at pumasok sa mga kalamnan natin. Sa ganoong paraan, nililinis nito ang daan para sa tryptophan. Kaya nakakakuha ng green corridor ang tryptophan at nakakarating ito ng walang hadlang sa utak. Talagang napakatalino ng ating biochemical system, ano? Kaya isang maliit na serving ng oatmeal na luto sa tubig or ilang hiwa ng whole grain tinapay kasama ng piraso ng turkey, ito ang perpektong kombinasyon na nagtutulungan upang bigyan ka ng pinakamabisang resulta. Idagdag pa natin sa ating listahan ang isa pang prutas na paborito ng marami pero hindi gaanong alam ang kakayahan nitong makatulong sa pagtulog. Ang tinutukoy natin ay ang saging. Ang saging ay hindi lang basta masarap at masustansyang merienda. Isa itong tunay na natural na sleep cocktail or inuming pampatulog na perpektong kombinasyon ng ilang mahahalagang sangkap. Una, mayaman ang saging sa potassium at magnesium. Kung natatandaan ninyo, napag-usapan na natin ang benepisyo ng magnesium. Ang potassium naman ay matalik nitong kasama sa paggawa. Magkasama, ang mga ito ay makapangyarihang natural na muscle relaxant, mga sangkap na nakakatulong sa pagpapahinga ng mga kalamnan. Matapos ang isang nakakapagod na araw kung saan tensyonado ang ating katawan dahil sa stress, nakakatulong ang saging na tanggalin ang pisikal na tensyon. Ito ang unang hakbang para makatulog. Pangalawa, mayroon ding tryptophan ang saging, ang mahalagang sangkap sa pagbuo ng serotonin at melatonin. Pangatlo, naglalaman din ito ng fast carbohydrates o mabilis na carbohydrates na, gaya ng alam na natin, nakakatulong para mas mabilis makarating ang tryptophan sa utak. Kung gayon, nasa isang saging na ang lahat ng kailangan. Mga sangkap na pamparelax ng kalamnan, hilaw na material para sa sleep hormones, at ang transportasyon nito. Ang pagkain ng isang saging isang oras bago matulog ay isang simple, mabilis, at epektibong paraan para ihanda ang iyong katawan sa pagpapahinga. At upang tapusin ang ating listahan ng mga pampalusog na produkto, syempre pa, ang inumin. Ngunit hindi basta-basta. Kalimutan na ang tsaa na may caffeine or matatamis na soft drinks. Ang ating pinili ay ang klasikong herbal tea at ang kinikilalang reyna ng panggabing tsaa ay walang iba kundi ang chamomile. Ang simpleng bulaklak na ito ay ginamit na sa loob ng maraming siglo sa tradisyonal na medisina bilang pampakalma at pampahimbing at kinumpirma na rin ng modernong siyensya ang bisa nito. Ang sikreto ng chamomile ay nakasalalay sa isang antioxidant na tinatawag na apigenin. Ang sangkap na ito ay may natatanging kakayahan. Ito ay kumakabit sa partikular na mga receptors sa ating utak, parehong receptors na tinatarget ng ilang pampatulog. Bilang resulta, binabawasan ng apigenin ang pagkabalisa at nagdudulot ng bahagyang antok. Ito ay malumanay at natural na epekto na walang side effects. Isang tasa ng maligamgam na chamomile tea na walang asukal, kalahating oras bago matulog. Hindi lamang ito isang inumin. Ito ay isang buong ritual. Pinapainit nito ang katawan,
Pinapakalma ang isip at nagpapadala ng malinaw na senyales sa katawan na tapos na ang pagmamadali ng maghapon at panahon na para sa karapat-dapat na pahinga. Bukod sa chamomile, mainam din ang tsaa na may mint, lemon balm, or lavender. Ngayon, pagkatapos nating pag-usapan ang mga pagkaing nakakatulong sa ating pagtulog, oras na para talakayin ang mga kaaway. Ito ang mga pagkaing maaaring sumira sa lahat ng ating pagsisikap. Para silang mga maingay na kapitbahay na nagpaparty habang ikaw ay pilit na gustong makatulog ng mahimbing. At ang pinakahalata at pinakakilalang kaaway ay walang iba kundi ang caffeine. Karamihan sa atin ay alam na masamang ideya ang uminom ng isang tasa ng kape sa gabi. Ang caffeine ay isang stimulant, isang pampagising. Hinaharangan nito sa utak ang mga reseptor ng adenosine, isang kemikal na namumuo sa buong araw at nagdudulot ng pagkapagod. Sa pagharang dito, nilinlang ng caffeine ang iyong utak, pinapaniwala itong gising at puno pa ng enerhiya. Ang half-life o kalahating bisa ng caffeine ay maaaring umabot ng hanggang 6 na oras. Ibig sabihin, kahit ang isang tasa ng kape na ininom mo ng alas 4 ng hapon, pagdating ng alas 10 ng gabi, kalahati pa rin ng epekto nito ay nasa iyong katawan at tiyak na pahihirapan kang makatulog. Kaya, ang pangunahing tuntunin para sa magandang pagtulog ay ang lubusang iwasan ng caffeine, hindi bababa sa 6 hanggang 8 oras bago ka matulog. Hindi lamang ito para sa kape, kundi pati na rin sa iba pang inumin na ating pag-uusapan sa susunod. Ngunit ang kapeina ay isang mapanlinlang na kaaway. Hindi lang ito nagtatago sa mga lantad na lugar tulad ng kape or energy drinks. Mayroon din itong nakatagong pinagmumulan na marami ang hindi man lang namamalayan. Halimbawa, ang itim na tsaa at berdeng tsaa. Oo, mas kaunti ang kapeina sa mga ito kaysa sa kape, pero naroon pa rin ito. At para sa mga taong sensitibo, ang dosis na ito ay sapat na para makagambala sa kanilang pagtulog. Isa pang hindi inaasahang kasama sa listahang ito ay ang dark chocolate. Kung mas mataas ang porsyento ng kakao, mas marami itong nilalamang kapeina at theobromine. Isa ring pampasigla. Maaaring tila inosenteng panghimagas lang ang ilang piraso ng dark chocolate sa gabi. Pero sa totoo lang, maaari itong magdulot ng insomnia. Pansinin din ang mga soft drinks, lalo na ang cola. Madalas itong lagyan ng kapeina para sa pampasiglang epekto. Maging ang ilang pain relievers at gamot sa sipon ay maaaring naglalaman din ng kapeina sa kanilang komposisyon. Kaya, mahalaga na mag-ingat at laging basahin ang mga label. Kung nagsisikap kang magkaroon ng dekalidad na tulog, ang iyong gawain ay maging isang tunay na detektib at tuklasin ang lahat ng sikretong pinagtataguan ng mapanlinlang na stimulant na ito sa iyong kinakain. Ngayon, pag-usapan natin ang isang traidor na manloko, ang alak. Marami ang nagkakamali sa pag-aakalang ang isang baso ng alak o kahit isang shot ng mas matapang na inumin ay mabisang pampatulog bago matulog. Sa simula, tila tama sila. Ang alak ay talagang isang depressant sa central nervous system. Pinabagal nito ang utak, nagbibigay ng pakiramdam ng pagre-relax at nakakatulong para agad makatulog. Kaya naman, nananatili ang paniniwala na nakakatulong ito sa pagtulog. Pero ang totoong problema ay lumalabas sa ikalawang bahagi ng gabi. Kapag sinimulan na ng katawan ang pagproseso ng alak, ang tinatawag na metabolization, doon na nagsisimula ang rebound effect. Nagiging putol-putol at mababaw ang tulog mo. Lalong-lalo na, pinipigilan ng alak ang REM sleep phase, ang yugto ng mabilis na pagtulog na kritikal para sa emosyonal na paggaling.
pagproseso ng impormasyon, at pagbuo ng mga alaala. Ang resulta, kahit na kumpleto mo ang 8 oras na tulog, gigising ka pa ring pagod na parang hindi ka man lang nagpahinga. Sa madaling salita, ang alak ay nagbibigay lang sa iyo ng mabilis pero napakapangit at panandali ang utang na tulog na kailangan mong bayaran ng masamang pakiramdam sa buong maghapon. Ang isa pang salarin sa masamang tulog natin ay nagtatago sa mga dessert, tinapay at matatamis na inumin. Ito ang asukal at simpleng carbohydrates. Ang isang piraso ng cake, ilang piraso ng biskwit o isang candy bago matulog ay tila isang masarap at magandang pagtatapos ng araw. Ngunit para sa iyong katawan, ito ay tunay na pinagmumula ng stress. Ano ba ang nangyayari kapag kumakain ka ng matamis? Ang level ng asukal sa dugo ay biglang tumataas. Bilang tugon dito, ang pancreas ay naglalabas ng malaking dosis ng insulin upang iproseso ang asukal na ito. Mabilis na kumikilos ang insulin at ang level ng asukal ay bigla ring bumababa. Minsan ay mas mababa pa sa normal. Ang kondisyong ito ay tinatawag na hypoglycemia at itong roller coaster ng asukal sa dugo ay sinyalis ng panganib para sa ating katawan. Bilang tugon sa biglaang pagbaba ng asukal, ang adrenal glands ay nagsisimulang maglabas ng stress hormones, ang cortisol at adrenaline. At ito, tulad ng alam natin, ang pangunahing kalaban ng tulog. Sa huli, maaari kang magising sa hating gabi na pinagpapawisan ng malamig, na may pakiramdam ng pagkabalisa at mabilis na tibok ng puso. Nang hindi mo nalalaman na ang sanhi ng lahat ay ang tila inosenteng dessert na kinain mo ilang oras lang ang nakalipas, sige, dumako na tayo sa susunod sa listahan ng mga pagkaing dapat iwasan bago matulog. Ang susunod nating pag-uusapan ay ang maanghang na pagkain. Sa mga mahilig sa Mexican or Thai cuisine, mag-ingat po kayo. Ang maanghang na hapunan ay seryosong makaapekto sa kalidad ng inyong tulog at may ilang dahilan ito. Una sa lahat, ang capsaicin, ang sangkap na nagbibigay anghang sa sili, ay maaaring magdulot ng problema sa pagtunaw, partikular na ang heartburn o acid reflux at indigestion. Hindi biro ang makatulog habang nakararamdam ng ganyang discomfort sa sikmura. Pangalawa, at ito ang mas nakaka-interes na impormasyon, ang maanghang na pagkain ay nagpapataas ng temperatura ng katawan. Upang madali at mahimbing na makatulog ang ating katawan, kinakailangan na bahagyang bumaba ang temperatura nito. Ito ang isa sa mga pangunahing biolohikal na senyales sa ating utak na oras na para matulog. Ang maanghang na pagkain naman, sa kabilang banda, ay nagpapasimula ng mga proseso na bahagyang nagpapainit sa atin mula sa loob. Dahil dito, nakakasagabal ito sa natural na mekanismo ng pagpapalamig ng katawan. Sa huli, nakatatanggap ang utak ng magkasalungat na senyales. Sa isang banda, madilim na at oras na para matulog, ngunit sa kabilang banda, hindi bumababa ang temperatura ng katawan. Maaari itong maging sanhi ng hirap sa pagtulog at hindi mapakaling gabi. Panghuli na sa listahan, pero hindi matatawaran ng epekto sa kalidad ng tulog mo ang mabigat at mamantikang pagkain. Isang malaking steak na may fries, pizza, burger, o isang plato ng mamantikang kanin. Lahat ito ay nakakatakam pakinggan, pero hindi para sa hapunan. Kapag humiga ka na para matulog, lahat ng sistema ng katawan mo ay nagpapahinga at nagre-recover. Lahat, maliban sa isa, ang iyong digestive system, lalo na kung binigyan mo ito ng napakabigat na trabaho. Ang pagtunaw ng mabigat at mamantikang pagkain ay isang komplikado at matindi ang paggamit ng enerhiya na proseso. Ang tiyan at bituka mo ay napipilitang mag-overtime na para bang may night shift habang ang buong katawan mo ay tulog na. Maaari itong magdulot ng discomfort, kabusugan sa tiyan,
paglobo ng tiyan, at maging acid reflux. Dahil sa paghiga, mas madaling umakyat ang stomach acid sa esophagus. Sa madaling salita, gumagawa ka ng panloob na labanan. Ang utak mo ay gustong matulog, habang ang digestive system mo naman ay abala sa pagtatrabaho. Ang ganitong hindi pagkakaisa ay nagdudulot ng mababaw, hindi mapakaling tulog at madalas na paggising. Ang iyong katawan ay hindi lang basta makapagpahinga at makapag-recover ng buo dahil abala ito sa pagtunaw. Sige, napag-usapan na natin kung ano ang dapat kainin at iwasan. Ngayon, dumako naman tayo sa isa pang mahalagang tanong. Kailan tayo dapat kumain? Ang oras ng hapunan ay kasing importante ng mismong kinakain natin. Isipin na ang tiyan mo ay isang pabrika. Mayroon itong day shift kung saan todo-todo ang pagtatrabaho at night shift naman kung saan dapat itong magpahinga at magpagaling. Kung kakain ka ng hapunan bago ka matulog, para mo na ring pinilit ang pabrikang ito na mag-overtime. At tulad ng napag-usapan na natin, nakakasagabal ito sa kalidad ng iyong pahinga. Ang perpektong oras para sa huling pagkain ay 2 hanggang 3 oras bago matulog. Sa ganoong haba ng oras, sapat na ito para makumpleto ng tiyan ang pangunahing proseso ng pagtunaw ng pagkain. Pagdating ng oras na humiga ka sa kama, tapos na ang aktibong pagtunaw at handa na ang iyong katawan na ganap na lumipat sa mode ng pagtulog at pagpapagaling. Hindi rin maganda kung masyadong maaga kang kakain dahil baka matulog ka ng gutom na makagulo rin sa pagtulog mo. Kaya ang golden mean o ang tamang balanse, ang 2 hanggang 3 oras bago matulog, ang pinakamainam na agwat para maiwasan ang kabusugan sa tiyan at ang biglaang paggutom sa gabi. Bukod sa pagkain, huwag nating kalimutan ang kahalagahan ng inumin, lalo na ang tubig. Ang sapat at tamang pag-inom ng tubig or hydration ay napakahalaga para sa lahat ng proseso ng ating katawan, kasama na ang maayos na pagtulog. Kahit bahagyang pagkaubos ng tubig sa katawan or dehydration ay maaaring makaapekto sa kalidad ng ating tulog. Maaari itong maging sanhi ng pagkatuyo ng bibig at lalamunan, pati na rin ng ilong na maaaring magresulta sa hilik at pangkalahatang pagkabalisa o pagkairita. Bukod pa rito, ang dehydration ay konektado rin sa mga muscle cramps o pulikat at pananakit ng ulo na nararanasan sa gabi. Gayunpaman, mahalagang balansehin ito. Ang pag-inom ng 1 litro ng tubig bago ka matulog ay hindi rin magandang ideya. Dahil dito, halos garantisado kang magigising ng isa o higit pang beses sa gabi para umihi na tiyak na makakaabala sa iyong tulog. Kaya, paano natin masusumpungan ang tamang balanse? Sikaping uminom ng sapat na tubig sa buong maghapon. Pero, 1 oras o 1.5 oras bago ka matulog, mas mainam nang bawasan o limitahan ang pag-inom ng anumang likido. Sapat na ang panahong iyon para mailabas ng iyong katawan ang anumang labis na tubig at hindi mo na kailangang bumangon sa gitna ng gabi para umihi. Ang pagpapanatili ng sapat na hydration sa buong maghapon ay isang simple ngunit napakabisang gawi upang mapabuti ang kalidad ng iyong pagtulog sa gabi. Sugpuin natin ang isang napakapopular na maling paniniwala. Marami ang naniniwala na kung kumain ka ng napakabigat at nakakabusog sa hapunan, mas makakatulog ka ng maayos. Ang lohika dito ay simple. Kapag busog ang tiyan, inaantok ka. At totoo yan. Pagkatapos ng malaking kainan, lalo na kung mayaman sa carbohydrates at taba, dumadaloy ang dugo patungo sa ating digestive system. Dahil dito, nababawasan ang oxygen na nakakarating sa utak na nagdudulot ng pagkaantok. Ito ay tinatawag na postprandial somnolence or pagkaantok pagkatapos kumain. Talagang mas mabilis kang makakatulog, ngunit
Narito ang bitag. Ang mabilis na pagtulog ay hindi nangangahulugang magandang pagtulog. Tulad ng nabanggit na natin, ang labis na gumaganang digestive system sa buong gabi ay hindi nagbibigay ng sapat na pahinga sa iyong katawan. Tumataas ang temperatura ng katawan, nagiging mababaw ang pagtulog, at umiikli ang mga yugto ng malalim na pagtulog. Sa huli, natutulog ka nga, ngunit hindi ka naman talaga nakakapagrestora. Ito ay parang nagmamaneho ka ng kotse na naka-handbrake. May galaw, pero sobrang hirap ang makina. Kaya huwag mong ipagkamali ang pagkaantok. Pagkatapos ng labis na pagkain sa tunay, malusog na kagustuhang matulog. Ang kalidad na pagtulog ay dumarating kapag ang katawan ay magaan at relax. Hindi kapag ito ay abala sa mabigat na trabaho. At sa huling payo natin sa araw na ito, anong gagawin kung matagal na mula nang maghapunan ka pero malayo pa ang oras ng tulog at bigla kang nakakaramdam ng bahagyang gutom? Masamang ideya ang matulog na gutom. Ang kumakalam na tiyan at ang pagbaba ng blood sugar ay kasing epektibo sa pagpigil sa pagtulog mo, gaya ng sobrang pagkain. Sa ganitong sitwasyon, kailangan natin ng perpektong pantulog na merienda. At ang formula nito ay napakasimple. Isang maliit na kombinasyon ng complex carbohydrate at protina. Bakit ganito? Ang protina ay magbibigay sa atin ng tryptophan at ang complex carbohydrate naman, gaya ng ating naaalala, ay tutulong dito na makarating sa utak. Ang meryendang ito ay magiging magaan at hindi magpabigat sa tiyan. Ano-ano ang posibleng opsyon? Halimbawa, isang maliit na saging na may isang dakot ng almendras o isang piraso ng whole wheat na tinapay, cracker na may manipis na hiwa ng pabo o keso. Pwede ring kumain ng kalahating tasa ng oatmeal na niluto sa tubig na may ilang berries. Ang susing salita dito ay maliit na porsyon. Ang layunin natin ay hindi ang mabusog ng husto, kundi ang bahagyang pawiin ang gutom at bigyan ang katawan ng kinakailangang sangkap para sa paggawa ng sleep hormones. Ang ganitong uri ng matalinong merienda, isang oras bago matulog, ay makakatulong sa iyo na makatulog ng payapa at mahimbing. At ngayon, narito ang marahil ay pinakamalaking punto na dapat tandaan. Pinag-usapan natin ang alak. Para sa marami, ito ang pinakamabisang pang-relax. At totoo nga, pinababagal nito ang central nervous system, kaya mabilis kang makatulog. Pero ano ang sumunod na mangyayari? Pagkaraan ng ilang oras, kapag sinimulan ng iproseso ng atay ang alak, nagiging putol-putol at mababaw ang iyong tulog. Literal na itinatapon ka ng iyong katawan mula sa deep sleep phase, ang pinakamahalaga para sa paggaling at pagre-recharge. Sa huli, gigising kang pagod na pagod kahit pa natulog ka ng 8 oras. At ang pangalawang mahalagang sikreto na hindi gaanong napag-iisipan ay ang synergy ng mga pagkain. Naaalala nyo ba, pinag-usapan natin ang tryptophan mula sa pabo at carbohydrates mula sa oatmeal? Kung gayon, ang carbohydrates ay parang personal na driver para sa tryptophan. Nagdudulot ito ng paglabas ng insulin na nagbibigay daan para sa tryptophan upang makarating sa utak. Kung walang carbohydrates, karamihan sa miracle amino acid na ito ay hindi makakarating sa destinasyon nito. Kaya naman, mas epektibo ang isang plato ng pabo na may kinuha kaysa sa isang piraso lang ng karne. Hindi lang ito pagkain, ito ay tunay na biochemistry ng pagtulog na nangyayari mismo sa iyong kusina. Kaya, ano ang konklusyon? Ang iyong hapunan ay isang malakas na instrumento sa pamamahala ng iyong pagtulog. Ang tamang pagpili ng pagkain ay maaaring magpakalma sa nervous system, magsimula ng produksyon ng sleep hormones, at magbigay sa iyo ng malalim at nakakapagpabagong lakas na pahinga.
Hindi ito tungkol sa mahigpit na dieta, kundi sa may malay na pagpili. Salamat sa pagtapos ninyo sa panunood ng video na ito. Umaasa ako na makakatulong ang impormasyong ito upang makalimutan nyo na ang insomnia. Kung nakatulong ito sa inyo, i-like at mag-subscribe sa channel upang hindi nyo mapalampas ang mga bagong video tungkol sa kung paano pagandahin at gawing mas malusog ang inyong buhay. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang kinakain ninyo sa hapunan para masarap ang tulog ninyo? O baka naman mayroon kayong sariling top list ng mga pagkain na siguradong sumisira sa inyong gabi? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments. Sama-sama nating buuin ang pinakamahalagang kaalaman.